Hi, isa nga pala akong Gen Z farmer. Hindi ko rin inaasahan na may hilig ako sa pag-aalaga ng halaman. Ikikwento ko sa susunod kung paano nagsimula ang lahat. Pero samahan niyo muna ako ngayon. Kaya tara, ngayong araw, first time kong tatanggap ng ayuda galing sa government. Kaya kukunin ko na agad ito. Ibibili ko ito ng power sprayer. Pagkatapos kong kumuha ng ayuda, saktong-sakto at mainit ang panahon, nagpaani na tayo ng ating palay. Sana makarami para madami akong stock. At andito na nga pala sila. Andito na rin si Kuya Pransing. Shy type nga sila sa camera oh. Ikinikwento nila na sila daw yung nagtanim dito. Natutuwa sila dahil naging maayos naman yung bunga ng ating palay. Itong mga palay na naani natin, dadalhin nila sa may highway. Dahil yung mga yan, ibebenta na namin ng basa. Kasi yung panahon ngayon, aaraw ng umaga tapos biglang uulan ng gabi. Tapos yung tirang ibang palay, pang sarili na namin para meron kaming bigas. At ayun na nga, sold na yung ating palay. Tuwing umaga, talagang binibisita ko lagi yung aming mga taniman. Tinitignan ko kung ano nang kalagayan ng mga halaman. Isa o dalawang araw lang, malaki na agad ang pagbabago, lalo na kung inaatake ito ng insekto. Ang lalaki na lang sibuyas nila, yan yung tinanim nung August. Ito na nga pala yung ating palay, yung isinabog sa basa, mukhang okay pa yung ating palay. Sana magtuloy-tuloy. Yung isang araw nga pala, pinalisan ko ng bulaklak yung mga damo para hindi nito itumba yung ating palay. Siyempre, binisita ko na rin yung aming sibuyasan. Tumubo na nga pala yung ating mga sibuyas. Nung hindi pa tumutubo yung sibuyas, parang laging dinudurot yung puwet ko, lalo na kung uulan. Pero buti naman at naging maayos ang pagtubo ng mga ito. Kaya tuyo nga pala yung ating plat, umaagos ito sa dulo tapos hihigupin ng water pump. Ganito nga pala nangyari nung umulan nung isang araw. Napakalakas ng ulan kaya kailangan kong paagusin yung tubig papunta sa dulo. Kasi kung hindi, baka umapaw yung tubig sa ating plat. Inabot na nga ako ng gabi sa pagdidrain ng tubig. Hindi kasi maganda na naiistakan ng tubig yung ating plat. Kinabukasan, nagre-varnish ako ng ating kubo para hindi agad ito masira. Habang nagwa-varnish ako, may ahas dito namatay oh. At natapos ko na itong i-revarnish para ng lechon no. Nagugutom na ako, sana may subscriber na magbigay ng pang lechon. Pagkatapos nun, kailangan kong isprayan yung ating kubo ng para sa anay. Napansin ko rin kasi yung isang kubo may bukbok. Kasi kung papabayaan natin, baka masira yung ating bagong kubo. Ayan o, butas-butas yung kawayan. Kaya i-sprayan ko na rin ito ngayong araw para tapos na lahat at ma-preserve yung ating mga kubo. Kaya minikos-mikos ko na yung kubo. In-sprayan ko yung bawat parte nito para sigurado. Mahirap na baka masira agad. Ganda pa naman ito tulugan. Tapos tamang walis lang sa gedli para hindi hanginin yung mga dahon papunta sa ating taniman ng sibuyas. Tapos ayun, tapos na rin ang aking araw. Kaya kung kailangan nyo ng tauhan, kunin nyo na lang ako. Pero siguraduhin nyo na madami kayong pagkain ha. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. Sa susunod na lang ulit. Kaya huwag nyo kakalimutan mag-follow at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat.